Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan ay ito pong si Senator Bato at yung balitaktakan nila ni Dan Fernandez. Mukhang itong dalawa na to mukhang they take up to the next level. No? Sumasabit pa dyan si Representative Abante. Remember, dinawit po yung pangalan ng dalawang mambabatas na ito doon sa Senate hearing sa Senate Ribbon Subcommittee no, tungkol sa War on Drugs hearing. Na ito daw si Abante at Fernandez ay pinwersa yung isang Colonel Grijaldo na aminin, no, na basahin yung isang linya corroborating yung mga pinagsasabi ni Garma regarding the reward system. Ngayon po, mukhang nagkakasiraan dito. Malaking kasiraan, no? Ito sa lower house kasi dalawang member doon, co-vice chairman, no, si Fernandez at si Abante, inaakusahan ng pangpipwersa, pamimilit, no. Tingnan natin kung sino nagsasabi ng totoo. Okay? Sabi naman dito sa Abante TNT mga kababayan, bago tayo magsimula, tayo po'y magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings, sa mga nakakasama natin sa ating mga video premiere at live streaming. Special shout out to all our OFWs, men and women in uniform, sa mga frontliners at mga guro. Maraming salamat po sa inyo and may God bless us all. So unahin natin itong sa Abante TNT. Kasi po ito ang sinabi ni Representative Benny Abante. Senator Bato, sinamantala pagdinig ng Senado. Oo, ang dami pong nagalit dito mga kababayan. Imbis na mag-inhibit, hindi siya umatin doon kasi sila po ang damay doon sa Quadcom hearing. Sila pa ang makapalang mukha at nagtanong, no, in defense of themselves and in defense of their re-election. Para kay House Committee on Human Rights Chairperson at Manila Representative Bienvenido Abante, sinamantala ni Ronald Bato ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee upang maipaliwanag ang kanyang naging papel sa War on Drugs campaign ni dating Pangulong Duterte at binigyang katwiran ang shit happens. Shit happens pala. Quote, the way he sounded, he was more of a senator suspect or senator respondent. There was nothing wrong with that, but he should have seated himself with his former boss. Dapat naging resource person ka na lang, hindi ka naging senador, who wanted to be called a witness instead of a resource person. That would have been appropriate than sitting with the investigating panel in order to defend his actions. Correct. No? Ipinunto ni Abante na hindi gaya ni Duterte, si De La Rosa ay hindi nanumpa na magsasabi ng totoo at tanging katotohanan lamang. Correct. The validity of what seemed to be his interminable explanations and defenses was also not subject to questioning. No one questioned him. No one challenged him. His version of that facts nor his assertion. Kasi hindi naman siya under OT. Di ba? Sinabi ni Abante na kinuha pa ni De La Rosa ang tulong ng mga sumunod sa kanya hepe ng PNP upang maipaliwanag na ang neutralization at negate sa inilabas niyang circular noong 2016 ay hindi nangangahulugan ng pagpatay. Oh, wow, ang galing. Sabi po dito, it is only now that they are explaining this vague language which policeman based on testimonies given to Quadcom interpreted to mean the killing suspect. One former PNP chief even opined that it mean huwag patayin ka agad. Pahirapan muna ba? Sabi dito ni Abante about the neutralization. Neutralization, that's what happened to the late Mayor Espinosa of Albuera Leyte, a drug suspect named in Duterte's drug list, who was already in jail when policeman killed him. Ito din nangyari sa libong kababayan natin na hindi nabigyan ng due process. Correct? Ang due process ng panahon ni Digong is yung mga gangster na merong loaded gun. Yun po yun. Kung baga, isang bala ka lang. Ganun po si Duterte mga kababayan eh. So tama lang tong sabi ni Abante.
sinamantala ang pagdinig ng Senado to protektahan, to defend himself itong si Bato. Para naman sabihin niya, uy, maniwala kayo sa akin, ako ang dihado dito. Nek-nek mo. Okay? Ngayon, eto na. Yung awayang Bato at Dan Fernandez. Kasi po, naalala nyo, di ba, gumagawa ng Quadcom hearing ang lower house? May pinatawag doon na, colonel at gustong ipa-corroborate yung statement ni Garma about the reward system. Pero dito, nung umaten siya sa hearing ng Senado nung Lunes, 22 po yun, hindi itong Lunes na ito, nagbago po. Sabi niya, pinilipit po ako eh. Anong sabi ni Dan Fernandez? Kasi nagamit pa yung anak ni Bato dito no? Script nila yan Grijaldo allegation resulted from mention of Bato's son in Quadcom hearing, says Fernandez. Nadamay talaga yung anak niyang pulis dito, pero hindi naman ini-insinuate na kabilang yung anak niya dito o sangkot, nabanggit lang. Santa Rosa Lone District Representative Dan Fernandez said the testimony of Police Colonel Hector Grijaldo, who claimed in a Senate hearing that he had been coerced by the House Quadcom, was all part of script that police official had with Senior Bato de la Rosa. Senator, during a press briefing on Thursday, Fernandez speculated that Grijaldo's allegation against the Quadcom were a consequence of his mention of the name of de la Rosa's son during the past hearing on the mega panel. The lawmaker said this happened during the hearing of October 22nd, when he was questioning Police Colonel Brian Andulan over the latter's involvement in the assassination of Los Baños, Laguna Mayor Cesar Perez. So, when I was asking Colonel Andulan about your relationship mo kay, then PNP Chief Bato, sinabi niya na nag-assign siya dun sa PNPA. Ang PNPA during that time, yung anak ni General Bato was in school. First year as plebe. So yun ang sinabi ko, yun ang relasyon mo. Mukhang minasama po ito ni Bato During this exchange, Fernandez posited that De La Rosa asked Andulan to keep an eye on his son. Parang meron pong pinakausapan si Bato doon kay De La Rosa na pakintingin-tingin yung anak ko kasi plebe lang o yung nanumpa lang na maging Philippine whatever. And then suddenly, gumulong na yung issue. Binanatan niya ako. Si Bato yon. Okay? In a Facebook post a day after hearing, De La Rosa called out Fernandez for involving his son in the Quadcom discussion. If your son needs a babysitter, mine doesn't. FYI, my son entered PNPA against our will. He is a Scout Ranger, airborne, and now a Special Forces student. Please do not demean his profession. Ayun na, kumalat na. Naging sensitive na ng gusto si Bato. Wala naman yatang nabanggit tungkol sa anak niya na ganyan-ganyan. Hindi naman inaalipusta ang anak niya, pero ayun, gumagawa lang ng issue si Bato para mapansin. Ano ang sabi ni Fernandez? Stressed that he did not see a point in addressing De La Rosa's statement given that he did not mention a babysitter during his interpretation in the hearing. Kaya nga, gumagawa ng kwento si Bato. Si Mr. Puncher. Hindi naman ako. Siya naman ang nag-mention ng babysitter. And of course, nasaktan ako doon. Wala akong na-mention na babysit yung anak mo. Tama. Sabi ko, pagkausap kami ni General Bato, magkakausap kami ng maayos. But unfortunately, ito yung lumabas. Si Grijaldo lumabas doon sa Senate, may affidavit, and then suddenly siya yung naging focal person sa kanila. Ayan. According to Fernandez, Grijaldo participated in this supposed script to get even with the congressman after the official was placed under preventive suspension by the PMP. Ganon pala yun? Anong pala yun? Nako, ang hirap dito. Ewan ko mga kababayan. So, yun lang po, no? Eto, mukhang may magsasampa ng kaso dito. Sabi dito sa dulong balita ng Manila Bulletin, legal action. Fernandez, who chairs the House Committee on Public Orders and Safety, underscored that the Quadcom will not take Grijaldo's allegations lightly as they are now planning to undertake legal action. Si Grijaldo. Hindi naman tama kung we take this sitting down. We need to ferret out the deeper reason why this happens, that somebody will take his oath
doon sa Senado and tell lies against the Quadcom. Hindi lang naman ako ang tinira dito, but the whole of the committee, and it is incumbent upon the leadership of the Quadcom and the House as well to take action in this, sabi ni Fernandez. So ayan, magkakasuhan na sila mga kababayan. Maganda ito. Sige. Antayin natin ang sarsuela. Now, bumanat naman ngayon si De La Rosa dyan sa sinabi ni Fernandez na naman na script daw, script. Dati yung anak, ngayon naman itong si De La Rosa talaga parang si Siminit. Ayaw na malilekturan. Ayaw niyang marinig yung pangalan niya kasi mga the names not to be mentioned. Voldemort. Sabi sa ABS-CBN, De La Rosa on Fernandez, it takes a thief to know another thief. Yung daw, magnanakaw ay alam kung ano ang magnanakaw. Ayan, kapwa magnanakaw. De La Rosa on Wednesday fires back at House Quadcom co-chair Van Fernandez, who have accused him and Colonel Hector Grijaldo Jr. of scripting the latter's testimony before the Senate Blue Ribbon Subcommittee on the War of Drugs. De La Rosa claimed that Fernandez and another Quadcom chair, Benvenido Abante, tried to coach Grijaldo into confirming Police Colonel Garma's claim about a reward system in the drug war. Ito ang sabi ni Bato. It takes a thief to know a thief. No? Kumbaga, kinakailangan sa isang magnanakaw, alam niya ang kapwa niya magnanakaw. Diba? Bilis niya makapag-conclude noon sa scripted yung affidavit ni Grijaldo dahil ginawa nila siguro yun doon sa Quadcom. Nako! May insinuation na. Mukhang parang ina-accuse niya dahil ginagawa siguro nila. Ayun, wala nang maybe to. Talagang accusatory na si Bato, inakusahan niya na yung dalawa. De La Rosa hope the Senate can protect Grijaldo, who sought protection from the committee during the hearing. Ayan. No? Nako. Talagang nagpatot-chatdahan na mga kababayan. Okay? Ito pa ang sabi ni Bato, hindi po siya mag-i-inhibit. Ayaw niyang mag-inhibit kasi gusto daw niyang malaman ang katotohanan. De La Rosa maintains he is needed in the Senate probe. Hindi po siya mag-i-inhibit. Ito pa, sa mga nananawagan na mag-inhibit siya. At ayaw niya ring ipatigil itong Senate hearing sa War on Drugs kasi sabi niya, gusto niya talagang para daw sa kanya. Para sa kanya, hindi pa tama, hindi pa ayos. Makasarili ang gago. Di marami pang gagastusin dito ang Senadong ito. Ito po yung sabi niya sa mga nananawagan sa kanya. Alam mo yung mga tao na nananawagan na mag-inhibit ako sa hearing na yon ay yung mga tao na ayaw lumabas ang katotohanan. Yan, yung mga tao na gusto nilang ma-preserve kung ano yung sinabi doon sa Quadcom as pure gospel truth kasi ayaw nila ma-debunk dito sa hearing ng Senate Committee of Subcommittee na Blue Ribbon. Ayaw nila ma-debunk yung sinasabi doon. Kasi pagdating dito, I can tell you now that's how I confident I am. Nako, ang tapang. Balwarte mo ang Senado doon ka magpunta sa Quadcom. Nababanggit ang pangalan mo doon, bakit hindi mo depensahan ng pangalan mo doon? No? Kumbaga, sinungaling na ngayon ng Quadcom sa kanya mga kababayan. Kasi may isang Grijaldo na nagsabing pinilit siya. Kino-urge siya. Diba? Tuwang-tuwa siya, confident daw siya. Naku, Diyos mio. Napakatapang. Nandiyan ka sa Senado, marami kang kakampi, may power ka dyan. Bakit hindi mo gawin yung tulad ng sinasabi ni Benny Abante Bato? Na instead na maging senador ka, doon ka pumunta sa upuan ng mga witnesses o resource person at manumpa ka. Manumpa ka ba to? No? Kumbaga talagang sinasabi niya pa dito mga kababayan, De La Rosa claims Quadcom hearings have so much lies. Patay na. Yari na to. Nagbatuhan na to ng putik mga kababayan. Diba? Marami daw kasinungalingan ang Quadcom. Nako, eto na. Patay tayo dito mga kababayan. De La Rosa emphasized the need to check the findings of the Quadcom. Nako, ang tagal na ng Quadcom, 9th hearing na sila. Kayo iisa pa lang pero napatunayan mo ng mali dahil lang dun sa isang sinabi nung Grijaldo. Pasinungalingan nyo muna yung sinabi ni De Lima.
Parehong-pareho lang yung sinabi niya. Hindi ka nga makatingin kay Espinoy din, no? Nandun siya. Wala namang sinabing mali din si Espinosa, hindi rin nagsinungaling. Paano mo nasabing ang daming kasinungalingan sa Quadcom? 'Di ba? Ipapack-check niya pa daw. Grabe, oh. Yung naaakusahan doon, yung binabanggit, siya ngayon ang bida, mga kababayan. Oh, 'di ba? Sabi niya, maraming kasinungalingan diyan sa Quadcom. Nako. Tingnan natin kung sino nagsasabi ng kasinungalingan. Punta ka doon. Huwag kang magpakasenador, maging resource person at witness ka. At the same time, mag-oath ka. Di ba? O, nako. Mga sinungaling daw kayo, Quadcom ha. Hindi ako nagsabi nito. Si Bato, sabi niya, totoo dahil sobra ng ginagawa ng Quadcom. Ang dami na kasinungalingan doon. Kaya nagpupumilit kami ni Senator Bongo. Bakit hindi kayo pumunta doon? Bakit nyo gagamitin yung Senado? Mga senador kayo. Di ba? May sarili kayong korte. Kayo ang akusado, may sarili kayong korte. Per ba yun? Ayaw nyong mag-inhibit? Per ba yun? Ayaw nyong manumpa? Per ba yun? O, sino ang gago ngayon? Sinong sinungaling ngayon? Sino ang duwag ngayon? Kung di sana, yang siyam na hearing ng Quadcom ay mali, sinungaling, nagsalita na kayo kaagad. Hindi. Inantay nyo pa talaga na mabaon kayo. May isang Kerwin Espinosa na binaon ka, Bato. May isang Garma na binaon ka, Bongo. Ngayon kayo naggagalaiti? Ang tagal na nilang dinidiscuss yung war on drugs ni Digong, ngayon lang kayo naggalaiti? O di ba? Kung saan talagang baon na kayo, doon lang kayo mag-iingay? O, grabe oh. Tapos sabi niya, gusto niyang harapin yung mga resource person na dumalo doon sa Quadcom. Yung mga nagbanggit ng pangalan mo, nandun na nga sa Espinido. Na-cross-check mo ba siya? Nang tama? Nakatingin ka ba sa kanya eye to eye? Hindi. Di ba? Diyos mio. Tanungin mo na lang si Kerwin. Si Kerwin, under oath doon. Makikita natin. No? Itong Grijaldo na to, disgruntled ito Naka-suspension siya Dahil wala siyang ginawang investigasyon doon sa pagpatay kay General Barayuga o yung si PCSO official. Di ba? Ay, Bato. Ano ba naman yan? Kayo kayo maniniwala, mga kababayan? Sa Quadcom o sa Senado? Sa Senado, clown kayo Circus kayo, hindi kayo makapag-inhibit Gusto nyong i-intimidate yung mga resource person? Di sana kung patas kayo, dapat ginril nyo rin. Nalaman yung sinabi ni Digong, meron akong death squad o bakit ba to hindi ka nagtanong? Kailan po nag-exist yung death squad ninyo? Pwede bang pakisabi kung sino mga pangalan yan? Wala Kasi bakit? Tinuro ka Ikaw death squad ka? Tapos ang kapal ng mukha mo, ang daming mali. So ibig sabihin, nagkamali lang si Digong? Nagjo-joke na naman? Yun ang depensa ninyo Di po ba? Tama, mali? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.